Ate, hindi naman legal na paraan o legit kay GCash yung way mo. For the views, ating alamin mga ka-entrepreneurs, legit ba at legal ba ang paraan na to para makapag-convert ng GGibs? Credit limit to GCash? Huwag na nating patagalin pa, so let's go! By the way, mga ka-entrepreneurs, maraming salamat po sa patuloy nyo na pagsuporta sa aking channel. Kaya naman, bilang pasasalamat sa inyo, magbibigay tayo ng munting padatong sa inyong mga supporters ko. 100 pesos each sa 5 supporters. Easy lang ang mechanics. Dapat nakasubscribe ka dito sa aking YouTube channel. Follow mo ako sa aking Facebook account at TikTok account. Once nagawa mo na yon, i-message mo lang ako sa aking Facebook page ng Road to 10K subscribers. At sana nga umabot tayo ng 10K subscribers. First 5 na magme-message sa akin ang mananalo ng padatong. So, balik na tayo sa comment ni ate. Legit ba o legal ba yung paraan through GCash Pera Outlet sa pag-convert ng GGibs to GCash? Ang sagot ay yes na yes. 100% legit. Paano ko nasabi? Ito ang advisory ng GCash. Ang title, dagdag pondo sa GCash Pera Outlet Wallet gamit ang GCash Wallet o GGibs. So dito, title pa lang, masasabi mo na 100% legit at legal na paraan ito. Yung proseso kung paano magdagdag ng pondo sa GPO wallet gamit ang GGibs credit limit ay naka-upload na ito mga ka-entrepreneurs. I-check mo lang sa mga old videos ko o kaya sa description below para sa link ng video. At pag nagawa mo na, ito ay real-time naman na papasok sa iyong pondo. So paano naman pag hindi pumasok o nag-reflect ang pondo sa iyong GPO wallet sa loob ng 1 oras? Ito ang mga kailangan mong gawin. Dapat stable ang iyong internet connection nung nagdagdag pondo ka. I-click mo lang ang borrow button at piliin ang GGibs para makita kung may existing GGibs loan. Maghintay ng 2 days para mag-reflect sa iyong account. Pero paano naman kung nabawasan ang iyong GGibs account pero wala pa rin pumasok sa iyong GPO wallet after 2 days? Maaari ka nang mag-file ng report para ma-validate ang iyong transaksyon. Kung gusto mo malaman kung paano ilipat ang wallet from GPO to GCash, panoorin mo lang ang video na to. So sana ka-entrepreneurs, nakatulong ang video na to sa'yo na mawala ang pangamba kung legit nga ba o legal nga ba yung pag-convert mo ng GGibs to GCash o cash. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, palambing naman no. I-click mo na ang subscribe button and don't forget to click the notification bell para updated ka palagi. See you sa next vlog. Bye-bye!